Welcome sa Durs 2.0. Fresh at nagbabagang happenings ba ang hanap mo? Mga padabarkads man yan o mga trending topics? Pues, sagutan natin yan. Kaya naman isubscribe nyo na ang ating channel para sa mga nagbabagang balita everyday. So ayan, welcome back again sa ating YouTube channel mga kadabarkads, and for today's video nga pag-uusapan natin ay tungkol pa din sa mga kaganapan sa loob at sa labas ng Itbulaga, particularly sa kinakaharap po na usapin ni Bossing Vic Sotto. Pero bago yan, narito muna yung ilang mga kaganapan sa Itbulaga kanina na kung saan ay live na live. So during Sugod Bahay mga kapatid, nasa 106K po ang nanonood dito po sa TVJ Itbulaga YouTube channel. Samantalang sa TV5 Philippines naman na YouTube channel ay merong 30K na nanonood. So ang Sugod Bahay po ay nandirito po sa Barangay Santa Catalina, San Luis, Pampanga. Napakalayo, 'di ba? Kahit nakainitan ay talaga namang sumusugod ang ating mga Dabarkads hosts dito po sa mga lugar na kung saan ay makakapagbigay ng tulong sa ating mga kababayan. So wala na naman po si Atasha Mula kanina dito po sa Itbulaga, and napag-alaman nga natin na mukhang meron ulit siyang project na tinatrabaho ngayong araw po ng Miyerkules. Kanina nga po ay nagbahagi siya ng picture sa kanyang Instagram story na tila baga ay nasa kagubatan siya or nasa kabukiran, dahil makikita nga dito ang puno ng nyog at mga puno sa paligid nitong si Atasha. Samantalang si Maricel Soriano, Judy Ann Santos, Nova at Pops nag-reunion dahil po kay Helen Gamboa, asawa po ni Tito Sotto. So bakit kaya? Biglang nagtipon-tipon po ang mga premyadong aktres ng pelikula at telebisyon sa bahay po ng mag-asawang Tito Sotto at Miss Helen Gamboa. Ito ang ibinida ng anak nilang si Shara Sotto sa kanyang IG, kung saan makikita ang presensya ng mga kilalang award-winning actress na sila Celia Rodriguez, Nova Villa, Elizabeth Oropesa, Marisa Delgado, Judy Ann Santos, Dante Rivero at ang Diamond Star na si Maricel Soriano. Dumalo rin dito ang concert queen na si Pops Fernandez na malapit sa pamilya ni Tito at Helen. Base sa post ni Shara, ang mismong nanay niya ang nag-imbita at nag-host ng gathering na tinatawag niyang Showbiz Veteran Reunion hosted by my mom. Makikita ang ilang short clip ng okasyon at makikita rin si Maricel at Miss Celia na tila seryosong may pinag-uusapan. Say nga ni Tito sa dalawa, kung sino man daw ang pinag-uusapan ng dalawa ay siguradong durog na durog ito. Super chika rin si Juday at Maricel, samantalang may chikahan din sina Helen, Elizabeth, Marisa at Nova Villa. Sa video post, ang bumangka ay si Nova na nakayakap kay Tito habang tawang-tawa naman ang mga nakaharap sa comedy nito. Walang anumang paliwanag sa dahilan ng biglaang gathering na ito ng mga nasabing artista, pero ayon sa message caption ni Shara, mapapanood ang buong kaganapan sa party sa kanyang YouTube vlog. Samantalang usapang issue na kinakaharap naman ni Bossing Vic Sotto ang ating tatalakayin dito po sa update natin. So sure na po na sa February 5 ipapalabas itong pelikula na The Big R of Pepsi Paloma. Sure na sure po itong direktor na si Daryl Yap na ipapalabas sa sinihan by February 5, no? Sabi nga dito sa isang write-ups po ng article, kapansin-pansin naman na wala na sa bagong trailer ang controversial na teaser na nabanggit kay Vic Sotto na naging ugat ng kasong cyber libel na isinampa ng batikang aktor at TV host laban kay Direk Daryl. So makikita dyan February 5, cinemas only. So hindi po ba kayo naghihinala or hindi po ba kayo napapatanong na bakit parang sure na sure etong si Direk Daryl Yap na ipapalabas ang kanyang pelikula sa lahat ng sinihan nationwide at may date pa na February 5. Tulad nga po ng mga nauna nating napag-usapan mga kadabarkads, since sure na etong si Daryl Yap na ipapalabas yung kanyang pelikula by February 5, napapaisip tuloy ako, 'di ba? Sabi ko po sa inyo na
nitong huling harap nila nitong nakaraan, possible na nagkaroon po doon ng settlement. No, nagkaroon doon ng tanggalin nyo na lang yung mga kasira sa pagkatao ko, 'di ba? Parang ganyan po yung nakikita ko na nangyari doon, kaya tumagal itong si Daryl Yap ng ilang oras dito po sa korte at nauna po itong si Bossing Vic na lumabas. So possible na nakipag-areglo na lang ang isa't isa. Siguro nagbayad na lang din itong direktor para tapos na yung kasong yan, tapos maipalabas yung kanyang pelikula at mabawi yung kanyang ibabayad dito po sa sinampang kaso ni Bossing Vic Soto na 19 counts. Ilan nga po ulit yung hinihingi ni Bossing Vic Soto doon? 35 million. Actually, kulang pa po yun mga Kadaver Kads dahil hindi po biro na masira ang pangalan ng isang Bossing Vic Soto. So siguro, ito'y hula lang din po ng iba ha. Hula ko din ito noon pa po na siguro nagkaroon na po ng settlement dyan sa korte noong last na harap nila. Hindi ko alam kung magkakaroon po ng paghaharap pa Hindi kasi natin alam dahil wala pa rin tayo nakukuhang update. Nung paghaharap nila nung January 17, siguro nagkaroon na din ng settlement doon. Kaya kung inyo mapapansin, sure na talaga itong si Daryl Yap na ipapalabas yung kanyang pelikula. Pero syempre, dapat niyang sundin yung mga kondisyones ni Bossing Vic Soto. Kabilang na dito yung pagtanggal sa mga panirang puri na teaser niya na hindi natin nga nakita sa official trailer na inilabas po nitong si Daryl Yap kahapon. At ang balita nga natin mga Kadaver Kads, lalabas po yung judgment or yung desisyon ng korte ay by January 27. So abangan po natin ang desisyon ng korte. Siguro areglo na lang din po yung ilalabas niyan mga Kadaver Kads. Well, kung ganun po yung nangyari, edi mas maigi po na nagkaroon sila ng pagkakaayos. 'Di ba? Hindi na lumaki pa yung usapin tapos ipapalabas pa yung pelikula niya, pero may kondisyones dyan siguro si Bossing Vic Soto. Samantalang ito palang si Guadagua rin mga Kadaver Kads ay hindi sila nagkaroon ng chance ng makapag-usap ng personal ni Bossing Vic Soto. So, 'di ba gusto pong humingi ng tawad sana ni Guadagua rin kay Bossing Vic, 'di ba? Dahil sa pagkakasangkot niya po dito po sa Pepsi Paloma case. Nabasa kasi dito sa isang article na ang paghingi ng kapatawaran mula daw dito sa taong nagawa niya ng pagkakamali ang kailangan niyang gawin ni Guada bilang pagsunod daw sa prinsipyo ng religious community. Ngunit hindi na nangyari ang balak ni Guada na makausap ng personal si Vic dahil minabuti nitong tuldukan na ang nakaraan. Noong 2016, muling nabigyan ng pagkakataon ng ilang showbiz reporter na makausap si Guada pero tumanggi na itong magsalita tungkol sa mga naganap noong 1982 alang-alang daw sa mga anak na malaki na at ayaw niya na pong bigyan ng kahihiyan. So, hindi na po pala siya personal na humingi ng sorry kay Bossing Vic Soto, dahil hindi nabigyan ng pagkakataon kasi sabi po ni Bossing Vic, nakamove on na po siya. So, tapos na nga naman po yun mga Kadaver Kads, kaya naman hindi na po ito dapat pang pag-usapan. Dahil hindi na po matatapos ang isyong ito na kung saan ay dawit ang pangalan ni Bossing Vic Soto. So hanggang dito na lamang po ang update natin. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta and don't forget to like, share, comment, and subscribe.